Hi guys! Kamusta? Ako si Red Quaresma at welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at sipahin na rin yung tiny bell button doon sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. At para sa video ito guys, another reaction video naman ang gagawin ko. So magre-react ako guys dito sa SB19. So SB19 collaboration with Esquire Philippines. And sobrang excited na ako guys na mapanood to, kaya samahan niyo ako na wait lang. Na manood at mag-react dito regarding sa kanilang Esquire chats with SB19. They might be the biggest name in Filipino entertainment right now, but SB19 is not exactly feeling any pressure. Esquire Philippines sits down with a popular P-pop group to talk about their place in the industry, their relationship with their fans, and their dreams for the P-pop community. Alright, na-excite ako guys. Okay, play natin to. Wait lang ha. Kami before. So ngayon po, Narinig ko na yung boses ni Jack. Okay, bilang tayo guys ng 3, 2, 1, go. So, here we go. Pinakamahalaga yung maipakita mo na yung Ulit. pinakamahalaga yung maipakita mo na yung authentic self mo and Yes. yung relatability. And siguro po nakitaan nila ng talagang sincerity yung mga ginagawa namin. Yes. I love SB19. Esquire chat. You're celebrating your 6th anniversary this kasi year. ngayon po, we're independent artists na po. So, we have our own company na. So, from before siguro po, syempre nagsastart pa lang kami. We take so much ideas and parang medyo mas controlled po kami before. So, ngayon po talagang full out namin, nilalabas namin yung individuality and creative juices namin as an individual din po, as Artist. SB19 and as solos po. Tapos, ayun po, talagang mas controlled namin yung mga output po namin from before na we're still learning. You've done so many shows, especially during your overseas tour over the last year. Parang ang hirap po sagutin kasi talaga sa totoo lang po, memorable naman lahat ng stops namin kasi nga hindi naman every time nakakapunta kami sa ibang bansa para i-meet yung mga fans namin. Pero if I'm to pick one, siguro po yung Toronto stop namin. Hindi pa po yung mismong concert. Meron po kaming moment na lumabas kami ng venue para lang magpahangin, pagmasdan yung mga paligid. Tapos may nakasalubong po kaming nanay. Tapos, pagbaba niya po ng car, tumakbo siya papunta sa amin, tapos nagsisisigaw siya, SB19! Na parang almost hysterical na ata po yung ganun moment. Pero nakakatuwa lang po kasi kahit na anong edad, matanda, bata, parang na sinusuportahan pa rin po kami. Siyempre, may namin kayo. Nakakatuwa lang na naaalala nila yung mga apo, Hindi, mga anak nila sinilimutan sa ako. amin. Yun po yung memorable for me. You offered the Asia Artist Awards, which was held right here in the Philippines last year. That was pretty We've big. been preparing for it our entire lives siguro our entire life. Siguro po ever since na sinimulan po namin yung journey na to, yung mga ganong stages po talaga yung nilook forward namin. And for us, parang siguro mas physical and siguro yung paano namin binuo during those times kasi marami kaming problema. In terms of siguro mentally prepare, parang mas gigil po kami sumampa sa stage during that time. So parang matagal na po namin talaga inaantay yung mga ganong klaseng opportunities. And we're very glad na isa po kami sa naimbitahan para mag-perform doon at nabigyan Deserve nyo naman. To be honest guys, no, ang SB19 talaga, pag nag-perform sila sa mga big stage, international stage or local stage, no, here in the Philippines or overseas, talagang pag nag-perform sila, talagang yung, ang tawag dito, 100% binibigay nila. Kaya worth it panoorin ang performance ng SB19. And talagang, tawag dito, napakahusay naman din. Ang ganda ng voice tone nila, ang ganda ng mga napoproduce nilang kanta, diba? Tapos yung mga sayaw talagang mapapaindang ka. And yeah, ang galing talaga ng SB19. To be honest guys, no bias, pero sobrang galing talaga ng SB19. No one can beat. SB19 is SB19. Collabs po, marami kaming gustong mga collab na local artists and of course,
international artists, kung mabibigyan po ng chance, talaga super grateful and thankful kami. Kasi sa tingin po namin right now, SB19, kasi parang sa dami na po ng mga songs din na na-release, nagawa ni SB19, parang I think it will be a good record then for us to collaborate with other artists then, just to show our other skills pa ng SB19. Masasabi natin other side ng SB19 kasi mahirap din for us to be to be always confident sa kung ano yung ginagawa namin palagi. I agree For with us you, Estelle. to show and to showcase different sound naman with different artists, it's something na excited din yung fans na makita from us. So local and international, marami po. Sana mas masasabi po namin na mas pressured kami sa future ng P-pop. Parang gano'n. Kasi ever since naman po, yung talagang gusto namin, lumaki yung community and mas marami pang opportunities mabigay sa ibang artists. For us talaga, hindi po kami ganun ka-pressured as SB19. Parang Wait lang guys, no? integrator. Dagdag ko lang ngayon. To be honest guys, no, nung simula nung sumikat ang SB19, di ba? Talagang ang daming na-inspire sa kanila. Kaya ngayon guys, yung dito sa Philippines, ang dami na ring nabubuo ng mga P-pop group and ang gagaling din nilang lahat, no? Kaya guys, mas maganda talagang supportahan natin yung sariling atin. Support natin yung mga P-pop ngayon na sobrang gagaling din nila, like ng VGYO, di ba? Ang gagaling din nila. Ang tawag dito, ano pa kasi yung Alamat, sobrang galing ng Alamat guys, no? Talagang galing na work of art talaga silang gumawa ng music video nila. And then yung kanta nila, sobrang ganda ng meaning. Talagang may substance yung napoproduce nilang mga kanta. Di ba marami pang mga artists, di ba? G22, ang gagaling nilang lahat, di ba? Lalo na yung Bini ngayon, di ba? Isa din sila sa talagang nagbo-boom yung career nila sa industry ng musika, di ba? And hindi lang dito sa Philippines sila nakikilala, even sa international ay unti-unti nang nakikilala yung ating mga P-pop. And yeah, tuloy-tuloy lang supportahan natin ang mga P-pop dito sa Philippines, di ba? Tuloy-tuloy natin yan guys. Malay mo 3 years from now, ka-level na natin yung mga K-pop, di ba? Yung mas nakaka-pressure po kasi Pioneer ang doing this SB19. non-stop, talaga medyo, kung makikita nyo nga po, paulit-ulit yung ibang question sa amin, pero pare-pareho po namin na sinasabi na talagang may goal po kami for the OPM and P-pop itself. So yun po siguro yung pressure na masasabi Pina namin. Kings. And we're very glad na ngayon po parang mas maliwanag na and mas marami po nabibigyan talaga din ng Opportunity. siguro spotlight, not just syempre SB and si Bini, parang dumadami na rin po yung Yeah, I agree with that. and Yes. in the future mas marami pa po and mas madali po siguro mas mabilis namin ma-reach yung goal ng sama-sama. Siguro po, isa po kasi sa pinakamahalaga yung maipakita mo na yung authentic self mo and Yes, yung authenticity. relatability. Siyempre parang ako po, kasi makakita akong stranger. Parang ang hirap lapitan kapag wala kang familiar na bagay na naipapakita. And yung way po namin nakikipag-usap sa mga fans namin, sa mga supporters namin, it's the same way kung paano namin kinakausap yung mga kaibigan namin, yung mga family namin. Galing And siguro po nakita Hihi, na nakaka-touch. talagang sincerity yung Commercial break. mga ginagawa Solid din. namin. Kaya naman mas tumindi yung pagsuporta po nila sa amin. Ay, 18 here. Authentic self. Some of your family members also get attention from fans. How do you ensure that boundaries are set? To be honest po, at nung nagsisimula po, parang it's quite hard to explain sa family namin, sa parents namin, yung situation namin na we know we want to be, kasi syempre sila po gusto lang nila maging mabait, gusto maging supportive, and they are also very thankful sa fans. And siguro po, syempre sa amin, minsan
hindi nila nakikita pero nakikita namin, and for us parang nagkakaroon nung yun nga po yung boundaries na nagse-step na over the boundaries, or yung privacy namin minsan talagang nawawala na, especially din po when siguro yung importance din ng mga bagay na hindi na dapat Hindi ko pa naririnig yung salita si Stan. Siyempre po kasi parang they're very nice din, kumbaga they don't want to be rude din sa mga fans. So yun po siguro sa amin talagang tinatry namin i-explain, and until now talagang nag-explain pa rin kami sa parents namin na alam natin na gusto nating maging mabait, gusto nating magbalik, but we have to be safe, or we have to protect something din, yung image, yung Yes. yung kung ano ginagawa natin sa bahay, sa buhay, yung mga projects namin, minsan baka nasuspoil na, ganyan. Yeah, safety din po, syempre yung address namin, kung ano, kasi although we know, we trust our fans, syempre po, we don't know din kung ano ba talaga, kasi ang daming tao, malawak yung mundo, so, para anytime, baka kung ano yung mangyari, hindi natin alam. So, ayun po, slowly naman, naiintindihan na rin ng parents, and siguro yun po, nai-enjoy lang din talaga nila na meron silang bagong nakikilala, and nafe-feel nilang nakakapagbalik sila sa fans. Thank you. Anyway, grabe. Di ba? Tignan nyo, sobrang mahal na mahal ng SB19 ng mga fans nila. Di ba? Nakaka-touch yun. Siyempre kami din. Kami din mga 18, sobrang mahal na mahal namin kayo. Support natin ang SB19 hanggang dulo. Alright, lahat din ng P-pop supportahan po natin. Alright, kung nagustuhan nyo ito guys, bigyan nyo ito malaking likes, mag-comment kayo kung meron kayong mga request sa video na pwede kong gawin dito sa aking channel. You know, bye po!